Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa isla ng Dinagat. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang June. Nakatira dito sa isla ng Dinagat. Itong ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 1981. Netong mga panahon na ito, binata pa lamang ako. Pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng aming pamilya. Ito na ang kinamulatan naming hanap buhay ng aming ama upang maitaguyod ang aming pamilya. Lalo na't 5 kaming magkakapatid. Maayos naman ang aming pamumuhay nun, lalo na't masagana sa yamang dagat ang isla. Meron rin kaming palaisdaan noon, kung kaya't may naiuulam rin sa pang-araw-araw na buhay. Si Mang Erning ang nagbabantay sa aming palaisdaan noon. Kaibigan na ito ni tatay mula nung sila ay musmus pa lamang. Kahit daw nung mga bata pa sila, napakahilig na raw ni Mang Erning sa mga agimat at anting-anting. Kung kaya't pagkarating nito sa wastong gulang, ay nalaman na lamang nila na isa na itong antingero sa kanilang lugar. At bilang magkababata, pinababantayan ni tatay ang palaisdaan kay Mang Erning sapagkat may mga nilalang kasi ang pilit sumisira sa palaisdaan namin yun. Ngunit bukod dun, ay meron ding mga aswang na mahilig sa hilaw na isda. Nakagaya ng sa tilapia at hilaw na bangus. Kung kaya't nakiusap si tatay kay Mang Erning na siya na lamang ang magbabantay sa palaisdaan, sapagkat alam ni tatay na siya lamang ang may kakayahan na pigilan ang mga ito. Hindi na lang umangal pa si Mang Erning. Si tatay na lamang kasi ang iniisip niyang kapamilya sa lugar. Maaga kasing pumanaw ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid naman ay nagsipaglipatan na sa ibang lugar at doon na nagsipag-asawa. Noon pa lamang ay napakayabang na netong si Mang Erning. Maraming mga tao sa aming isla ang ayaw siyang makasama dahil sa kayabangan nitong taglay. Mabuting tao naman si Mang Erning. Hinahaluan niya lamang talaga ito ng kayabangan, lalo na kapag ito'y nalalasing sa inuman. Palagi nitong ipinagyayabang ang kanyang mga anting-anting sa kanyang mga kainuman at palaging sinasabi sa kanila na siya ang pinakamalakas sa aming lugar. Isang gabi pa nga nun, nang mag-inuman sina tatay kasamang ilang mga kaibigan nito, ay biglang dumating si Mang Erning. Tumatawa pa ito, sabay sabi sa tatay ko nang, "Ambo, pwede ba akong makisabay sa inuman yung yan? Matagal na kasing tuyong-tuyo itong lalamunan ko." Saad ni Mang Erning habang nakangisi. Wala namang nagawa si tatay kung hindi ayain itong umupo sa kanilang umpukan. Nakasali na rin ako, gawa ng inaya na rin kasi ako ng mga kaibigan ni tatay. Masarap ang naging usapan namin nun, hanggang sa dumating na ng 11:00 at unti-unti nang nalasing ang karamihan.
Dito na rin nagpakitang gilas si Mang Erning. Naglabas siya ng itak at sabay ibinagsak ito sa lamesang aming ginagamit. Mga pare, eto ang itak. Sino sa inyo ang may galit sa akin dito? Bibigyan ko na kayo ng pagkakataon na mailabas ang inyong galit. Pangako, hindi ako lalaban. Saad nito sa amin na tumatawa-tawa pa na para bang nakakainsulto. Bigla namang nainis ang isa sa mga kaibigan ni tatay. Gawa ng ayaw ngang tumigil ni Mang Erning sa kakaudyok sa kanila. Dali-dali nitong hinugot ang itak at mabilisang inihampas ang talim nito sa leeg ni Mang Erning. Gulat na gulat ako at tila nawala ang aking pagkalasing. Habang hawak-hawak pa ng kaibigan ni tatay ang puluhan, ay nananatiling nasa leeg ni Mang Erning ang itak. Ngunit wala man lamang itong bahid ng sugat. At wala man lamang itong bahid ng dugo. Inulit muli ng kaibigan ni tatay ang ginawa. At muling iniunday ang itak. At saka itinaga sa leeg ni Mang Erning. Subalit kagaya kanina, ay wala man lamang akong nakitang sugat. Walang dugo ang sumirit. At ni katiting na patak ng dugo ay wala man lamang pumatak. Paulit-ulit na ginawa ng kaibigan ni tatay ang pagtaga hanggang sa mapagod na ang mga ito. Ngunit wala man lamang kahit katiting na galos si Mang Erning. Biglang humalakhak si Mang Erning at sabay nagsalita. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi niyo ako kaya. Ako ang pinakamalakas na tao rito sa lugar. Sambit pa ni Mang Erning. At sa sobrang inis ng iba pa, isa-isa na rin itong nagsipaglayuan at nagsipag-uwian. Hindi na naipagpatuloy pa ang inuman at kasiyahan sa gabing yun dahil sa ginawa ni Mang Erning. Hinatid ko na lamang din si Mang Erning patungo sa kubo malapit sa palaisdaan. Hindi na rin kasi siya hinatid ni tatay. Gawa ng naiinis na rin ito sa kanyang mga pinagagawa. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa palaisdaan upang pakainin ang mga isda at alimango. Sa akin kasi nakatoka ang pagpapakain sa mga ito. Gawa ng ako lang ang lalaki sa 5 magkakapatid. Pagdating ko sa palaisdaan, nakita ko si Mang Erning na nagkakape sa labas ng kubo. Sa isip-isip ko, ay saka ko na lamang lalapitan si Mang Erning pagkatapos kong mapakain ng mga isda. Pagkatapos kong gawin yun, pinuntahan ko si Mang Erning sa may kubo. Pagkarating ko naman dun ay mabilis siyang nagtimpla ng kape at inabot sa akin ng isang tasa na naglalaman nito. Yun, iho. Magkape ka muna. At pagkatapos mong magkape, papasok tayo sa kubo. May ipapakita ako sa'yo. Saad niya sa akin habang nakangisi. Ano po yun, Mang Erning? Tugon ko naman. Basta, bilisan mo lamang riyan. Makikita mo rin. Wika pa ni Mang Erning. Pagkatapos kong mainom ang isang tasa ng kape, pumasok na kami sa loob ng kubo. Laking gulat ko nang may nakita akong hubot-hubad na lalaki na nakatali sa may papag. Mahaba ang buhok nito at napakadungis ng kanyang katawan. Mayroon itong isang amoy na nakakapagpaduwal ng sikmura.
Habang ako'y nagsusuka dahil sa amoy neto, panay tawa lamang si Mang Erning. Sinabi niya sa akin na iyon raw ay isang balbal, isang uri ng aswang na nagnanakaw ng mga labi ng mga yumao upang kainin. Kung hindi man ito makuha ang bangkay sa mismong tahanan ng namatayan, hinuhukay nila ito sa sementeryo kinagabihan. Naramdaman lang raw niya na duman ito sa likod ng kubo kagabi, kung kaya't hinuli na lang niya ito upang gawing laruan. Namangha ako sa kakayahan ni Mang Erning, at sa isip-isip ko, pwede rin kaya akong maging isang antingero. Kinahapunan, bumalik ulit ako sa kubo, gawa ng may inutos sa akin si tatay. Pinakain ko na rin ang aming mga alagang isda, gawa ng 2 beses kasi namin itong kailangang pakainin sa isang araw. Pagkarating ko sa kubo, sakto namang nagising na rin yung lalaking nahuli ni Mang Erno. "Pakawalan mo ako, antingero! Pakawalan mo ako! Wala akong atraso sa inyo. Hindi ako isang masamang aswang. Kahit ako'y isang balbal, mga patay na hayop lamang ang aking kinakain. At ganun din ang aking pamilya. Saad ba nito?" Tumawa lang naman si Mang Erning at sabay sabing, "Lahat kayong mga aswang ay puro mga demonyo. Huwag mo akong pinagloloko." Sambit ni Mang Erno. "Maayos akong nakiusap sa iyo, antingero. Mas mabuti kung pakawalan mo na lamang ako at maiwasan natin ang alinmang sigalot sa aming panig. Sinasabi ko sa iyo, ang aking angkan ay matitino at namumuhay ng matiwasay kahit kami ay mga aswang." Sagot naman ng lalaki. Tumawa lang naman si Mang Erning at sabay hagupit sa lalaki ng buntot pagi. Naghuhumiyaw naman ang lalaki nang dumampi sa katawan nito ang buntot pagi na ginamit ni Mang Erning. Nang hindi ko na maatim ang mga pangyayari, umalis na lamang ako sa kubo nang hindi nagpapaalam kay Mang Erning. Pagkadating ko sa bahay, agad kong ikinuwento yun kay tatay. Lahat ng aking nasaksihan. Napabuntong hininga na lamang si tatay at sinabing, "Hayaan mo na lamang yan si Erning. Balang araw, makakakita rin yan ng kanyang katapat." Sambit pa ni tatay. Pagdating ng anihan, mas madalas na kami ni tatay sa kubo. Sa ganung panahon kasi, umaatake na rin ang mga abok upang salantahin ang palaisdaan. Isang gabi nun, ay sa kubo kami ni tatay natulog, kasama si Mang Erning, nang may nakita kami sa siwang ng aming kubo na mga kalalakihan. Bumaba ang mga ito sa palaisdaan at sabay inilublob ng mga ito ang kani-kanilang mga ulo sa tubig. Dali-dali namang tumakbo si Mang Erning papababa ng kubo at nagtungo sa palaisdaan, habang kami naman ni tatay ay naghanda ng itak at palaso. Pagkatapos ay sumunod na rin kami kay Mang Erning. Pagdating namin dun, nakita namin si Mang Erning at ang isang lalaki na kasalukuyang nagbubuno. Ang mga ibang kasama naman nito ay matamang nakamatsyag at tila nakaabang sa paligid at sabay kain ng mga hilaw na isda na kanilang nakuha sa palaisdaan. Nang mapansin ng mga ito na nadedehado na ang kanilang kasamaan, isa-isa na silang nagpalit anyo. Doon na kami kinabahan ng sobra ni tatay. Nakakatakot ang kanilang itsura. Meron silang malalaking mga ulo, matatalas na mga pangil,
At may mga maliliit rin na sungay ang tumutubo sa palibot ng kanilang ulo. Mahahaba rin ang kanilang mga kuko at nagkaroon ng mga mahahabang balahibo ang kanilang mga balat. Napakubli naman kami ni tatay sa isang malaking puno. Nagmamasid lamang kami nang biglang pinagtulungan ng mga nilalang na yun at sinugod si Mang Erning. Sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Nagsipag-angilan ng mga ito at ang nais nilang lahat ay ang mapatay ang antingero. Hindi na namin nakikita ang iba pang mga pangyayari gawa ng napakabilis ng mga kilos na ito. Mas lalo pa kaming kinakabahan nang marinig namin na sumigaw si Mang Erning na tila ba nasasaktan. Nang makita naman ni tatay ang mga pangyayari, biglang pinalipad ni tatay ang isa sa mga palaso papunta sa mga yun at tumama sa isa. At sabay napalingon ito sa amin. Subalit hindi naman ito ininda ang palaso ni tatay. Bagkus ay ngumisi lamang ito na parang nakakaloko. Patuloy na nagpambuno si Mang Erning at ang 6 na kalalakihan na yun. Wala na kaming nagawa ni tatay kung hindi manood na lamang ng mga maaaring maganap sa aming paligid. Tay, paano na? Anong gagawin natin? Tanong ko kay tatay na kinakabahan na ako ng sobra. Sige na anak, tumakbo ka na. Tumakbo ka na sa bahay at sabihin mo sa nanay mong nangyayari. Hindi ko maaaring iwanan si Erning dito. Kahit ganyan yan, malaki ang utang na loob ko sa tao na yan. Wika ni tatay sa akin. At hindi ko rin naman pwedeng maiwan si tatay. Gawa ng kinakabahan rin ako sa mga maaaring mangyari. Tay, sasamahan kita. Hindi ako alis. Hindi ko kayo iiwan ni Mang Erning. Tugon ko na lamang. Patuloy pa rin ang pagbubuno ni Mang Erning at ng mga kalalakihan. At mas lalo kaming nahintakutan nang makita namin na duguan na si Mang Erning. Napaluha na lamang si tatay sabay sigaw. Lumaban ka, Erning! Lumaban ka! Doon ko nakita na parang nagbago ang takbo ng lahat. Isa-isa nang nagsipagtumbahan ng mga aswang. At kahit papaika-ika ang lakad, naggawa naman ni Mang Erning ang makailag sa mga pagsugod ng mga natira pa. Hanggang sa may iba pa na dumating. Nakita ko rin ang lalaki na binihag ni Mang Erning. Kasama ang iba pa. At bigla silang malapit kay Mang Erning. At saka nagsalita. Lumapit ka na sa mga kasamaan mo, antingero. Kami nang bahala rito. Sambit ng lalaki. Ngunit taglay pa rin ni Mang Erning ang kayabangan. Kahit ito'y sugatan na. Kaya ko pa! Kaya ko pa lumaban! Wika niya sa lalaki. Subalit sinigawan lamang siya nito. Hunghang! Nang dahil sa kayabangan mo, iniwan ka na ng iyong mga anting-anting. Sagot naman ng lalaki sa kanya. At laking gulat naman namin nang biglang binuhat ng lalaki si Mang Erning. At inihagis ito sa aming gawin. Hayaan mo ako ang maging patunay na hindi lahat ng aswang ay masasama. Sambit pa ng lalaki. Wala nang nagawa pa si Mang Erning kung hindi matingin na lamang habang nagkakaroon ng labanan. Nagpapalit na rin ng anyo ang mga balbal. At maniwala kayo sa hindi,
Naging 4 ang mga kamay nito. 2 sa likod at 2 sa harapang bahagi. Nagkaroon din ito ng mga matatalim na mga koko at matatalas na mga pangil. Naging madugo ang mga sumunod na tagpo. Nagtagisan ng mga kakayahan at nagbanggaan ng lakas. Hanggang sa matalo ng mga balbal ang mga abwak na sumalakay sa aming isdaan. Pagkatapos nun, nilapitan kami ng mga aswang na tumulong sa amin. At ang kanilang kaanyuan ay nagbalik na sa pangkaraniwan. Ambo, salamat sa pagligtas mo sa akin sa kamay nitong mayabang na antingerong ito. Kundi lang dahil sa'yo, kahit ngayon sa harapan ninyo, ay kaya ko nang patayin ng lapastangan na ito. Sambit ng lalaki, patungkol kay Mang Erning. Ayon kay tatay, nung ikinuwento ko sa kanya ang mga pangyayari sa kubo malapit sa palaisdaan nun, ay nagmadali na siyang pumunta sa kubo upang pakiusapan si Mang Erning na pakawalan ang nasabing bihag. Lalo't wala naman itong kasalanan sa kanya. Nagkaroon pa raw sila ng matinding pagtatalo hanggang sa mapilit ni tatay si Mang Erning. Kung kaya't ganun na lamang ang pagpapasalamat ng lalaki kay tatay, maging ang pamilya nito. Nagpasalamat din naman si tatay sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, malamang ay maging kami ay nabiktima na ng mga abwak. Pagkatapos nun, pinagtulungan naming buhatin si Mang Erning papasok ng kubo. Pagkatapos naming maipasok si Mang Erning, ay nagpaalam na rin sa amin ang lalaki na nagpakilalang Toryon. Uuwi na raw sila, gawa ng mag-uumagan na rin. Nangako rin ang mga ito na babantayan ng palaisdaan laban sa kung anumang uri ng nilalang o aswang na maaring sumugod at sumira dito. Nagpasalamat ulit kami ni tatay sa kanila. At dahan-dahan na rin silang naglakad papalayo. Kinaumagahan, pansin namin ang pagbabago ni Mang Erning. Naging maayos na ang pakikitungo nito sa iba at hindi na rin naging mayabang pa. Sinabi rin niya sa amin na unti-unting kumalas ang mga bisa ng kanyang mga anting-anting, kung kaya't ang kanyang lakas ay hindi na rin tulad ng dati. Magkaganon pa man, natutuwa pa rin kami ni tatay dahil mas nakita na namin ngayon ang likas na kabutihan sa kanyang puso. Sa ngayon, wala na ang palaisdaan. Pumanaw na rin si tatay at maging si Mang Erning. At hindi ko na rin naramdaman pa ang anumang presensya ng mga kaibigan ni tatay na aswang. Alaala na lamang talaga ang naiwan sa akin na minsang nakatagpo ako ng mabubuting aswang at mayabang na antingero. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig,
sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre, Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan, nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Benji Cayetano. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Baby Langka, dyan po sa may Israel. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po. Ganun din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Ingat din po kayo dyan sa Israel. At ganun din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Happy birthday din po kay John Ol Harm. Happy 90th birthday on December 4. Happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po. Shoutout din po sa mga kids po ni Boss Leonsky na sina Leonie at James Clian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dean Boss Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Uni Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita ng channel, Uni Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby,
kay Ma'am Milagros Gonzales, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Reyna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang pa, like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.